Di Channel, laging handang tumulong kahit saan. Di Channel, isang alon ng kagitingan. Ayan. At iniisip ko na guys, kung tayo ay nagbablog dito at maglalakad na tayo papuntang Arroceros, kung ito ay buo na, no, isipin na lang po natin na buo na siya, no, para naman ay naglalakad tayo na kumbaga wala na itong mga bakal na to, itong mga I-beam na to, ito yung mga ginagamit lang guide mga kaibigan. Ayan, diretso na po doon, ha? Ayan, portable. Ayan. Ayan natin dito at maglalakad na tayo papunta sa ilalim ng tulay na yan. Napakalayo na po ang ating lalakarin. Di ba? Ayan ang ating I-beam, napakaraming I-beam dito guys. Ayan o. Yung I-beam na nakikita natin doon sa kabila, kunti pa lang yun kasi sabi ko nandito sa kabila lang, hindi pa nila nadala. Hindi pa nahakot. Daming I-beam oh. Ang maganda kasi nito, pininturahan nila yung mga bakal na to. Doon sa kabila marami din. At sarap pa ng hangin dito. Parang sa pool siya sa hangin dito guys oh. Napakasarap ng hangin dito. Wow. Sa pag naglalakad ka sa Esplanade guys, parang itong area na to ang ang laging may hangin, no? Doon sa kabila wala eh. Kita nyo, napakaganda. Tapos yung ating steel matting. Steel matting nandito, ayan. Nakakamada dito guys, no? Grabe. Ang galing nila. Yun ang sabi nga ng ating kontraktor, pag wala ka talagang pera na ilalabas dito, matitengga ang trabaho. Kasi ganyan pala to guys, pag may mga ganitong construction ay hindi yung nanggagaling ka agad doon sa nagpapagawa nito, no? Kailangan maglabas ka lang muna ng pera. Hindi ko lang alam kung magkano bayad nito eh. Kunwari na kontrata ganon, nakatakda na yun, nakalagay na yung babayaran, or ano bang usapan, per meters, o ano ba yung no? Kailangan maglabas ka talaga ng pera dito. Kaya believe ako sa pinaka-bossing na dito na sabi nga niya, hanggat meron pa akong makakain. Nakakatuwa naman siya kausap. Pero galing guys, na napakahirap na ganitong klaseng trabaho kapag may mga taong nakatira sa paligid, ay baka matatamaan ng mga talsik ng mga semento kasi sila po ay magpapalo, no? Magagamit po sila ng dabuhalang martilyo. Kaya kailangan po talaga matanggal po yung mga bahay daw doon. Ngayon, sabi niya ay baka hindi lang 3 to 4, no? 3 to 4 months na magawa ito, mabuo itong ating Esplanade, kasi doon sa kabila sa Fort Santiago at saka Maestranza, natapos lang po nila ng 3 months yon. 3 to 4 months lang yon nata. Ito daw, ang Arroceros natin ay matatapos siya ng 5 months. Kaya asahan po natin na di bali na 5 months basta mabuo lang, no? Ayun lang po ang pinaka-importante, na mabuo lang. Pero napakaganda po talaga guys, no? Ang ating Esplanade. At nabigyan ng buhay muli ang ating Pasig River. Wow. Ganda oh. Dito. Ayan, nahakotin na po nila itong mga retaso. Ayan, may mga poste pa dito guys oh. Kita yung mga poste nila, laki po oh. Kita yung mga poste na yan. Sabi nga nila, pwede para magamit yung mga poste na yan, no?
Galing oh, laki. Ayan. Ito yung lumang daanan, ito yung ramp. Ito yung ramp. Tapos, ayun nga, doon sa kabila, yun na yung ano. Di ko lang alam kung ito ay tatanggalin, itong ramp na to. O idudugtungan po nila, no? Bali, ipapantay nila yan. Ipapantay nila, ito ay tatanggalin, itong ramp na to. Bali, ipapantay dito sa ating tinutungtungan at magdagdag po sila dito. Hindi pa natin alam kung ano pa talaga ang dagdag pa dito, guys. Dagdag bawas, no? Grabe, ganda. Nandiyan pa yung mga crane nila. Nandiyan pa. Nandiyan pa. Wow. At yung ilalim ng tulay na yan, guys, diyan po pagagapangin po ang ating ginaya doon sa Jones Bridge, no? Ayan po, yung ilalim na yan. Pero maganda siya pag yung bakal na lang gagamitin nila dyan, bakal na tulay, no? Para sigurado po na wala pong singaw. At punta tayo dun sa unahan. Kaya yung mga yung mga ibang kontraktor ayaw nila ipapablog yung mga ibang mga project. Baka hindi nila pinapakita, pero ito talaga, guys, expose talaga to, no? Wala pong tinatago. Kumbaga, wala pong mga substandard na ginamit nito, talagang sila ay sumusunod doon sa plano. Kita nyo naman mga bakal, ang laki nito. Ayan, bakal na yan.